Handa na sila sa Greperena. Darating ang panahon na sila ay aking may paghihiganti mula sa sakit na saor na yon. Pinapangako ko. Kahit na anong mangyari, huwag kang magpapakilala sa kahit na sinong mini-ave. Nahaya ang pangalan ko. Hindi mo ko kilala? Siyempre, hindi pa. Hindi ka pa nagpapakilala eh. Marami na akong pinagdaanan kaya't mahirap nang magtiwala. Kung ang isang makapangyarihang reyna katulad ni Metena ay kayang pagtaksilan ng kanyang mga alagad, maaari itong mangyari kahit kanina. Batid mo ba na isang paslit lamang siya nang itinakwil siya ng kanyang mga magulang? Wala siyang Diyos. Walang kalaban-laban. Itinapon siya sa mini-ave para mabuhay ng malayo sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung ano yung pinanggagalingan niya. Laging may dalawang bahagi ang bawat kwento. At kung naging malupit at masama si Metena, iyon ay dahil puro kalupitan at kasamaan lang ang kanyang natanggap. Ako man ay lumaki ng walang mga magulang. Pagkat ako man ay lumaki sa piling sa pangangalaga ng iba. Hindi nagkakamali ang Akashic. Batid kong siya ay buhay pa. Kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ko sa inyong paghahanap kay Tera. Manatili na lamang dito sa kampo ang mga bagong sangre. Mas mabuti pang hindi na muna sila maghiwa-hiwalay. Hindi kami takot sa inyo! Huwag ka nang bumalik pa rito para sisihin lang si Tera ko. Layas! Hindi ako pinabayaan ng mga taong nagpalaki sa akin. Palagi nila akong pinoprotektahan. Mapalad ka kung gano'n. Samina, may nararamdaman ka ba? Ako ay nilalamig. Ikaw na lang muna gumamit nito. Pambira sila, Tay. Imbis na pagsisihan yung mga kasalanan nila, ano, isisisi pa talaga kay Tera? Ayaw tayong tantanan! Anak. Alam mo, maganda nga na wala dito si Tera. Ibig sabihin, hindi siya magagalaw nila Emil o mga tauhan niya. Si Katrina na yan, pabayaan mo na. Paano kung bumalik na yung anak ko? Pag-iinitan na naman siya ng mga hayop na yon? O, relax lang. Alam mo ba, nasa loob pa naman si Mang Emil, di ba? At sigurado ako, hindi bastang makakalabas yan. Hanggat maayos yung sira ng kanyang pag-iisip. Pero, Tay, alalahanin niyo, maraming galamay ang Emil na yan. Kaya kahit ikulong siya sa isang kahon, marami siyang mauutusan na gawin lahat ng kasamaan niya. We miss you, Dad. I hope you get better soon. Anong get better soon? Tingin mo may tobak ako? Hindi sira ulo ko, ha? Relax ka lang. Concerned na mga anak mo sa'yo. Tapos hindi ko kailangan ng concern nyo. Ang kailangan ko, maniwala kayo sa akin. Of course, we believe you. Ano ka bahan? Alam ba, sinugod ko kaya yan si Tera sa bahay nila. Tinatago si Tera ni Mona at saka ng lolo niya. Pero don't worry, alam mo ba, naiganti kita kahit papano. Nakatikim kaya sa akin yan si Mona. Ma, you shouldn't have. Kung mag-create ka pa ng scandal, baka mabalita na naman tayo. Nakakahiya. Nakakahiya? Kami, pangalan ng tatay mo, pinaglalaban ko, nakakahiya? Aren't you proud of me? Bakit? Nalaman mo talaga kung nasaan talaga si Tera? Ha? Naiganti mo ba ako sa kanya mismo?
wala naman palang silbi yung pinunta mo ron eh. Pero, okay lang yan. Kahit saan pa magsuot ang babaeng yan, hahanapin ko siya oras na makalabas ako rito. At makakaganti rin ako sa kanya. Hep, hep, hep! Alam nyo, huwag nyo nang problemahan yung pangit na Emil na yun. Ang ako sa inyo, mag-chillax lang kayo. Di ba nga, remember, may power si Terra para kalabanin siya. At kayo naman, ibinilin sa akin ni Sangre Terra at ako, ang magtatanggol sa inyo. Alam mo, pagbalik ni Terra, sigurado ako makakatanggap ka ng award. Dahil sa gawa mong tungkulin mo. Tambi, talaga bang walang paraan para madalaw ko ang anak ko ron? O kaya makausap. Miss ko na talaga siya eh. Ihinay mo na. Sorry po. Wala pa pong video call at saka internet connection doon. Kumusta na kaya si Terra? Napagkwentuhan na natin ang buhay ko, pati si Mitena. Baka naman pwede ikaw naman magkwento. Ikaw naman magkwento tungkol sa buhay mo, Samina. Hindi naging makulay ang aking buhay. Naniniwala ka ba na ang lahat ng mga nangyayari sa mga buhay natin ay may dahilan? Ako kasi, naniniwala ako. Katulad nito, siguro ang dahilan kung bakit parehas tayong nabiktima ng lindol at parehas tayong napadpad dito ay para magtagpo tayo. Para makilala natin yung isa't isa. Para maging magkaibigan tayong dalawa. Wala pa akong nagiging tunay na kaibigan. Ako. Pwede mo akong maging kaibigan. Ngayon pa nga lang magkaibigan na tayong dalawa eh.